Marami na namang iiyak dito. Naku po. Puta, na ginawa kang bata ni BP Sara. Nakakahiya ka. Nakakahiya, no? Pero mo, presidente ka tapos gagawin kang bata. Oh, di alam nyo lahat naman ang sinabi dito ni Vice President Sara Duterte, totoo naman eh. No, pero mo presidente ka, wala kang alam. Gago ka ba? Gago ka pala eh. Hayop na to, wala na talagang ginawa. Lahat na lang yung sinisi mo sa mga Duterte. Pati ba naman yung pagkatalo sa iyo sinisi mo sa Duterte? Anak ng temang ka naman kang hinayupa ka. Oh. Isang bulatin na nga lang pipirma sa'yo, ayaw mo pa magbago. Yung hindi mo pagkapasok, di sa totoo naman hindi ka karapat dapat dun. 'Di ba? Hindi ka karapat dapat dun. Tapos ngayon sisisihin mo, sinisiraan ka ng mga Duterte kaya hindi ka matanggap-tanggap sa pagiging ombudsman. Ulul. So yun mo mga kabiyaya, mga banateros, panoorin po natin itong pambabara ni Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. At ako po ay nakakasigurado na marami na namang iiyak dito. At eto no, Attorney Turion binasag si SOJ Rimulya. Matapos sa pagbintangan ni Boying Rimulya itong mga Duterte na ito daw ang mga humaharang para hindi daw siya matuloy bilang ombudsman. Tangina ka. Oo nga po pala magtataka kayo kamakailan. Nakahapon puro lang tayo anong tawag doon? Ano ba pwede ko itawag doon? The reaction no say. Yung mga video natin kasi hanggang ngayon nga nag-LBM pa rin po tayo eh. Pero ngayon medyo okay na. Kaya nakakapag-vloggers na ho tayo. Pasensya na ho kayo dyan sa sa aking laptop medyo naglalaglag ngayon. Kaya medyo parang minsan nag-i-stock up ganun. So baka hindi lang ako nagagawa dito. Hindi ko pa to masyado din kasi hindi ko pa siya masyado ding kabisa. Hindi ko pa siya masyadong kabisado, no? So dito nga, mga banateros, panoorin ho natin itong pangbabara ni Attorney Turion kay SOJ Rimulya sa pagbibintang niya sa mga Duterte. At dito sa etong nangyaring hearing ni Vice President Sara Duterte, may sisilipin lang natin yung maikling video. At dito sa live interview kay Vice President Sara Duterte mapatungkol kay Marcos Jr. At etong nga ay ginawa niyang bata si Marcos Jr. Totoo naman, alam nyo, maiiyak na naman si Auntie Claire. Iyak na naman si Auntie Claire dito sa video to. So dito muna tayo para mas maganda. Saan na yan? Asan yan? Asan na yan? Wala dito tayo, baka nasa dulo. Ayan, eto. Panoorin muna natin to. Ito, alam nyo tong video na to, nakakatawa. Alam mo, ang layo na sa planetang Mars ang pinag-uusapan, pero pilit nilang ibinabalik sa confidential fund. So ito pa, panoorin natin. Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Kaugnay po sa notice of disallowance, ang sabi po kasi ng COA, December 3, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga dinisilaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. Okay. Yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million. Kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Tayo na, puro mga nagtatanong, puro mga makakaliwa no? Yung magkatabi. Yung kulot, tsaka ito, mga makakaliwa to, mga hayop na to eh. Mga alagad to ni
Ano ba to? Asawa ni Franz Castro? Di po bang may paliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense Boom! for the impeachment trial. Boom! Panis kang hayop ka! Ano ba to? Impeachment trial para sagutin ko yung mga hayop na katanungan yung paulit-ulit? Boom! Panis kang hayop ka! Representative Madam Chair, Pino, wala please naman pong- proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan. O yun naman pala eh. Alam mo naman palang hayop ka eh. Alam mo naman na yung confidential pa na doon yan dapat pag-usapan sa impeachment trial. Ba't yan mo pinag-uusapan sa usapang budget? Tanga ka ba? Kaya ka natatanga eh. Madam Chair, in fact, it is archived in the Senate. O ano naman? Okay, so next question na po. No? O yan, buti. Buti Lumabas nalaman din mo. po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports Oh. at kasama po para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds Yan na under naman. the Office of the Vice President. Okay. Ayon sa investigasyon Okay. ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Shell Jokno. No? Dahil halimbawa, ikaw yung ano doon, ikaw yung intelligent doon sa loob. Ay, ikaw yung nasa likod ni Mary Grace Piatos. Tanga ka ba na ilalagay mo ang tunay mong pangalan doon? Di ba? Gago lang. Katangahan yun. Siyempre, mag-iiba ng pangalan yun, gago. Kindly wind up your Opo. question. Again, pwede po bang Pinagpipilitan- mapaliwanag Pinagpipilitan talaga nila, no? At saka kaboses niya si Trillanes, in fairness, ha? Kaboses niya si Trillanes. ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinubmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito. Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense. Puta na kasi wala kasing mga galang yan sa Supreme Court eh. Alam nyo dapat yung mga ganyan nga hindi na nga dapat talaga na pag-uusapan kasi in-archive nga yan eh. Na-archive sa Senado at dinisisyonan na yan ng Supreme Court. So dapat hindi. Tsaka dito iba yung pinag-uusapan, yung 900 million Office of the Vice President budget. Ba't napunta kayo sa confidential pa mga tanga? G. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Yan na, linaw-linaw kasi nun eh. Yan tuloy, may nabarag na naman na isang tawag dito, na isang makakaliwa. Dito tayo. Sige. Total, yan ang napag-usapan, confidential fund. Paano naman to? Yan. Mga makakaliwa. Yung congressman si Kulot, tsaka yung kanina, yung kaboses Trillanes. Bakit nyo pinupuntiriya ang 125 million na confidential fund samantalang itong mga putang inang to, ang dami at ang lalaki ng mga confidential fund. Katulad na lang, pinakamababa kay Remulla, 500 million.
Mas dihamak na mas malaki kay Vice President Sara Duterte. Kay Abalos, nasa 900 million, nadihamak na mas malaki pa rin kay Vice President Sara Duterte. At nito din kay ano bang pangalan nitong hayop na to? Hindi ko makikita, malabo na mata ko eh. Ano bang pangalan nitong hayop na to? Basta ito, merong 1.8 billion na dihamak na mas malaki pa rin kay Vice President Sara Duterte na confidential fund. At syempre, ang tumataginting na hindi magpapatalo kahit kailanman na confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos na meron lamang na 4.5 billion pesos. Diba? Sobrang laki ho niyan, pero bakit hindi nyo question? Andun po kayo nakatutok sa 125 million confidential fund na inubos in 11 days ni Vice President Sara Duterte. Kasi nga, ganito yan. Ako nasasagot. Natatakot kayo na yung 125 million na yan ay ginamit sa mga kapwa nyo, mga makakaliwa. Ba't ito, laki-laki mga confidential fund, putang ina, o ito kay ano ba, pala, Teodoro, na lang, para tunog inidoro. 1.8 billion pesos. Ito, puro nga, dihamak na makulangot, wala nga. Ano lang singa lang yung napaka-bulinggit nung kay yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte, pero hindi nyo man lang inuungkat tong mga to. Kasi nga, kakampi nyo si Marcos, kaya hindi nyo inuungkat yung confidential fund ng Office of the President. Ganun ba? Inuungkat nyo yung kay Vice President Sara Duterte kasi hindi nyo siya kakampi at gusto nyo siyang pabagsakin. Ganun ba? Ang ninaw niya, Tanginang niya, Dito tayo sa isang, ito yung interview kanina ni Vice President Sara Duterte. Last question. Takasan natin. Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung anong iniisip nila. Putangin ng cellphone na yan. Oy, kanina yung cellphone dyan? Pakibato. Minsan lang tayo Subject of an impeachment trial po. Ma'am, are you still expecting? Ang cute ni BP Sara, no? Are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So this is all about the presidential elections of 2028. How do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment pledges? Oh, I'm sorry, wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Linaw na niya, ha? Baka hindi niyo pa maintindihan. Babalik po kayo sa plenary deliberations. Babalik po kayo sa plenary deliberations. So support po ba kayo kay Kong Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget? Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya Naawa ako kasi he's already 81 years old and kanina, nung nasistress na siya, kaya pinapatawa ko. Tingnan natin kung kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na schedule na ng plenary. Ma'am, feeling mo kanina, ma'am, binabanatan or medyo mas mabait sila sa'yo this time? Kasi yung word kanina, Banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na Palengkera. Hindi sila to dati na ni Castro Lipat, no? paano? Ano bang description ng paano yung mga... I was just, or take this time. Oo, kasi, di ba, hindi naman sila nagtatanong about sa budget Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa
representation per dime, wala naman kung ginawa sa gobyerno. Ma'am, were you expecting an atmosphere a while ago na gano'n na magiging scenario or you prepared for a more intense sagutan sana kung sakali? Were you surprised na gano'n lang kanina? Far from the last time you were Oo. Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, bumabanat ako kaya naging intense siya. So kanina, naisip ko, bumanatan ko ba ito sila o hindi? Ba't nga ba hindi? Ba't nga po ba? Naaawa ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of an intense and heated budget hearing. Tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Hindi siya tumawag kahapon. Last Friday siya tumawag. It's okay. Paano okay? Can you elaborate on? It's okay. Nag-usap kami about Hindi pa ba kontento yung reporter siya? She okay. She's okay. Ang gusto mo, okay siya. Kapag sumubo siya ng ganin, pag ganito. Kapag uminom siya ng tubig, pag ganyan. Pagtapos niya uminom ng tubig, syempre, at kumain, matutunaw yon, uudo siya. Diba, magsisiyar. Pag upo niya dun sa CR, naka-Indian seat siya dun. Ganon ba yung gusto mo? Kailangan i-collaborate pa. Visit ng mga reporter to. Tapos, anak ng teteng, yung mga dapat niyong ibalita, di niyo binabalita. politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about love life niya. Uy! So updated po Love yung mga life. nangyayari ngayon, like nabinggit yung nga po flood control issue. Ano pong nasasabi niya? Kasi Eto na. bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan dun sa loob eh. So hindi ko masabi kung ano sinasabi niya. Next question. Any more? Ma'am, pero nakababahala kasi parang ang sinasabi kasi ni Atty. Hoffman is unfit now. That's why we kept on asking how is really the former president kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposed confirmation of jaundice because of his health and medical condition. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. Ma'am, were you able to So let's, Ariane. He is well, ma'am. He is fit to stand trial. Ay, naku, hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero bang sa conversation niyo, sharp pa rin po bang mag-isip po sa pag-isip mo si former president? Sige, antayin na lang siguro natin yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung Uy! Putangin na talaga. Ba't nagaganito yung video ko? Nakapagbayad naman ako ng premium. Minsan na naiiwagaan ako dito sa ko na to eh. Sa premium ko na to eh. Lagi ko naman binabayaran. yung nakikita nila. were you Next able question. to see former Vice President Robredo when you visited Nacao? Did you have the chance? Sige, Issue na naman. Nung nakita kami ni Vice President Robredo sa bahay niya, alala Yung niyo, ka-issue. hindi naman odd yun. Hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former vice presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila, nagpapakilala ako. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga ganun updates. At Sa madaling salita, kumukuha ng idea. Ito yung ginagandahan kay Vice President Sara Duterte. Kahit alam na natin na magaling siya, masipag, ang kinaganda ay kumukuha pa rin siya ng idea sa ibang mga vice president para dagdag dunong ba, dagdag kaalaman. Kaya nga may kasabihan hindi dapat lagi mo sasabihin na alam mo ang lahat. May mga bagay talaga na hindi mo nalalaman na kailangan mong matutunan sa ibang tao. So yun yung nakikita ko na ginagawa
ni Vice President Sara Duterte. Kaya siya pupunta sa mga ibang Vice President para kahit paano mas lumawak pa yung kanyang kaalaman at sa pagiging Vice Presidente. Dahil doon, pinanatan si Vice President Leni Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung nagaganon yung isang former Vice President. Being a Vice President, ayoko yung ginaganon mga former Vice President. So, for this visit sa Naga City, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about Baka mag-iya ka na naman Leni Robredo. Haji. Hindi man, wala kaming numbers sa isa't isa. Haji. Ma'am, Madam Vice President, magandang tanghali po. Baka lang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite Representative Kiko Barzaga sa House. Parang challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 35. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po may personal po ba kayong bid for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Other matter, Uy! baka meron din po nag-comment din sa independent Panis. po ng parliament composition, baka may any comment din. Pag ikaw presidente ba, Ito na, pakinggan natin to. alam mo na kung anong nangyayari. Tapos, nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Uy! Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Tama! Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery. Uy! Nakalagay sa isang kaso doon Paktay involved sa bribery! Paktay ka, Martin Romualdez. sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. Uy! So, Ang ikaw ina. ba, presidente ka pa, ilalagay mo ba yung klaseng, Pinsan klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, No, tama naman. Kaso nga lang, BP Sara, pinsan siyempre, si pinsan hindi makagalaw kapag wala si pinsan. Kahit na may kaso sa pagnanakaw, kailangan ilagay. Kasi nga, kailangan din siya ni pinsan. Paano makakapagnakaw si pinsan kung wala si pinsan? So, kailangan talaga ni Marcos Jr. ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez para makapagnakaw ng bilyones sa kaban ng bayan. Kasi nga, hindi kaya ni pinsan magnakaw ng solo kapag wala si pinsan. Ang galing. anong nangyari sa budget natin? Naraketiring din Ganon. yung budget natin. Tapos, syempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. Uy! At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change the picture. So, ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya Nakawin. Tama. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga Hindi lang tanggalin. Tanggalin mo na yung speaker mo, sampahan mo ng kaso,
No, habang nag-iimbestiga doon sa mga involved pa diyan sa nakawan sa pondo, ganun dapat. Tama yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte, anak ng teteng presidente ka, di mo alam. Paalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Uy! Sino yun? Parang kilala ko yun ah. Ma'am? Masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Ang sakit nun, masyado kang mabagal gumalaw. BP Sara, kaya siguro mabagal gumalaw si Pangulong Bongbong Marcos kasi masasagasaan niya si pinsan. Alam mo naman na kanang bayag niya, kanang kamay niya si pinsan dyan sa gobyerno. Kaya kapag sinagasaan niya or pinabilisan niya yung kaso dyan, baka mamaya kumukak si pinsan. Ganun pinsan, tinitira mo ko? Ititirahin din kita. Di ba? Oo, baka mamaya kasi BP Sara, itong si Martin Romualdez, biglang pumutak. Baka biglang sumingaw. Diba? So, syempre, alam mo, sa industriya ng politika, magkapatid nga, nag-aaway sa politika lang. Magpinsan pa kaya at throwback tayo. Saan ba nagkaleche-leche si Senior Marcos? Diba sa tatay ni Martin Romualdez? So kung halimbawa man nasasagasaan ni Marcos Jr. etong si Martin Romualdez, malamang sa malamang ilalaglag siya ni Martin Romualdez. At doon na yung sinasabi kong ayun na yung kinakatakot ni Marcos Jr. Diba? Kasi nga, alam nyo, sa totoo lang, may kapangyarihan si Martin Romualdez na i-impeach si Marcos Jr. Kaya hinahayaan niya. Tsaka ito yung nangyayari ngayon, putang ina, saka sa totoo lang, planado nila magpipinsan yan. Katarantaduan na hindi niya alam, presidente ka, wala kang alam, hindi umalis ka na dyan. Ganun lang. Pero alam niya lahat, ma'am. Alam nga nung bata. Uy, sakit nun. Nanonood lang ng balita at nagbabasa Totoo yan? ng budget. Totoo yan? Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni BBM, and of course, dapat po... Ang sakit nun, bata na nga lang, alam ng lahat na ginagawa. Nanonood lang at nakikinig. Ikaw na presidente, wala kang alam. Polio ka ba? Sorry. Paralisado ka ba? Hindi naman, di ba? Hindi ka naman bulag. Hindi ka naman bingi. Sinabi na ng mga diskaya na kasama itong si Martin Romualdez sa malawakang pagnanakaw sa flood control budget. Bingi-bingihan ka pa rin. Tapos sasabihin mo sa isang interview na, ay sus, ganyan naman talaga sa politika. Talagang lagi naman kami dinadamay sa mga ganyan. Talagang damay kayo kasi kayo talaga ang gumagawa. Tigilan nyo kami. ba talagang kasuguan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa niya? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa niya. Hindi na too late no? The Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues? Oh, yan na naman ang ayop na tangina talaga tong ads na to, buwisit. Oo. Nagbabayad ako buwan-buwan tapos may ads na ganito, hype talaga. Kakainis no? Naging speaker noon eh. Ay, hindi ma'am. I mean yung bribery po, kasi na-mention niyo yung bribery, alleged bribery. Were you not aware during the Benito campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At sakit nun, no? campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ma'am, yung Any more questions? po sa Senate, ma'am. Senate po, ma'am. Sa Na naman?
Hindi naman tapos-tapos yan. Na naman. Meron na naman. Gulat na gulat si BP Sara na naman. Eh wala, BP Sara, ganun talaga kapag kontrolado ni pinsan. Total, lahat talaga napunta kay pinsan na. Ganun talaga, hindi talaga matapos-tapos yan, BP Sara. Wala kinokontrol ni pinsan para pabagsakin ka kasi nga gusto ni pinsan na maging presidente. Senate. Speak kahapon, napakanalagay ito ng minority. Kaya medyo napigot si Senator. Karoon ulit ng heated argument yesterday. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niya sa Senate. Hindi for budgeteering. Meron lang akong bibisitahin na senador. Naku, sino kaya? Ay, hindi ko pala banggitin yon kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Wala na, BP Sara, nabanggit mo na. Pero eto, alam nyo, dyan sa bibisitahin ni BP Sara Duterte na senador, may ano ako dyan may info akong nalaman. Wow! Tangina, Jay, may ano ka, may intel ka na rin. May confidential fund na rin ako. May isang senador kasi dyan na parang pagsasabihan ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ko lang alam kung anong klaseng real talk ang gagawin. Pero may isang senador na parang, oy, ikaw, putang ina ka. Hindi ganon. Hoy, ikaw, nahayop ka. Tuta ka ni Romualdez, ha? Hindi. Basta may pupuntahan siya doon. Pero malalaman natin yan sa mga susunod na mga kabanata, sa mga balita, no? Samantalang dito tayo, ito yung pagbibintang ni Remulla. Sa mga Duterte, panoorin natin. Kumbinsido si Justice Secretary Boying Remulla na may humaharang sa kanyang ombudsman bill. Ulol! Isa si Remulla sa mga kinasuhan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte dahil sa umano'y iligal na pag-aresto sa kanyang ama na si FPRRD. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Formal na nagsampa ng patong-patong na kaso si Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban sa ilang opisyal ng gobyerno ngayong araw. Kaugnay ito sa pag-aresto at pagsuko sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC noong March 11. Si Attorney Israelito Torion ang naghain ng reklamo ni Baste sa Office of the Ombudsman for Mindanao sa Davao City. Kasama sa mga respondent sina DILG Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Defense Secretary Gilbert Teodoro, National Security Advisor Eduardo Anyo, at dating PNP Chiefs Nicolas Torre III at Romel Marbil. Kamusta na kaya si Torre? Kumakain pa ba siya ngayon? Parang bigla akong na-miss si Torre, sa totoo. Buhay pa kaya si Torre? Nakaka-miss day, wala lang. Na-miss ko lang kasi pinalasap lang siya ng 3 months pagiging general tapos bigla siya nawala ngayon. Sarap buhay na siguro ni Torre sa ibang bansa. No? So, may bahay na daw sa ibang bansa yun Sinampahan sila ng mga kasong kidnapping, arbitrary detention, qualified direct assault, expulsion, at usurpation of judicial functions na nasa ilalim ng revised penal code. Kinasuhan din sila sa umano'y paglabag ng anti-graft and corruption practices sa ilalim ng Republic Act 3019. Uy. Pero para kay SOJ Remulla, forum shopping lang ang ginawang panggigipit ni Baste. Forum shopping lang. Actually, to try to shoot down my aspiration to be the ombudsman of this country. They want to make the JBC to get the requirements that they have to submit. Just let it be. I will roll with the punches. Ulol, tigilan mo kami. Lahat na lang, alam mo, Remulla, hindi ka karapat dapat maging ombudsman. At alam naman namin kung bakit mo gustong pasukin ang ombudsman na yan para masampahan mo ng kaso si Vice President Sara Duterte at para hindi na siya makatakbo sa darating na 2028 election. Tigilan mo kami. Lahat na lang. Hindi ka qualified sa pagiging ombudsman. Sa DOJ nga, hindi. Pasalamat ka, inilagay ka dyan Diba? Sa totoo sin, pagiging DOJ mo, ikaw ang pinakapalpak na naging DOJ sa kasaysayan ng Pilipinas.
Puro ka lang umpisa, wala kang natatapos. O, asan na yung sa mga sabungero? O, di ba? Nga. O, yung iba pang mga ano mo. Kaysa may hawak na kayong mga witness, asan na ngayon? May nalutas ka ba? Wala, di ba? Fuck you. Ay, sorry. Tangina kasi ito, isang bulati na lang, ayaw pa magbago eh. Punches. Sa isang Viber message sa Pa isa. Mario News Channel, sinabi naman ni SILG Remulla na hindi pa niya nakikita ang reklamo ni Baste. Pero hahayaan na lang daw niya ang kanyang mga abogado na harapin ito. No, laki. Sa agenda. Ang laki-laki ng kinikita mo eh. Oh. Ito po yung explanation dyan sa sinasabi ni Remulla. No? So dito binasag siya ni Atty. Torion eh. Siya panoorin natin. We also have the truth on our side, and our truth is the real truth. The real truth being that he is one of the architects in the expulsion, kidnapping, as well as arbitrary detention of the former president, and he should be made to answer under the law. Biruin mo, isa siya sa mga high government officials na isinurrender yung isang Pilipino sa isang Dayuhan. korte ng layo-layo nandun sa Europe, no? First time po ito nangyari. Kaya kailangan po siyang managot. Pasensyahan na po, wala pong personalan dito, no? Yung ginawa po niya, yung mga desisyon niya would have a bearing really in his future plans in the government and in his future life likewise. Because I know that justice has to be served though the heavens fall. Did you know that Abraham saw... Tangina talaga, bakit may ganito yung ano ko ha? Pasensya na, mamaya ayusin ko to ha. Oh, pero naayos ko na to. Ewan ko bakit meron na naman ngayon eh. Nakakabuisit lang. Tanggalin ng inyo pong sombrero bilang legal counsel ni Acting Davao Mayor Baste. Isuot po natin ang inyo pong role bilang isa pong guro, no, sa law school. Sir, bakit po kailangan na magkaroon ng clearance ang isang kandidato na gusto pong maging ombudsman? Basic requirement po ito sa government appointment. Well, kailangan kasi yung ombudsman is a very important office, no? And as a matter of fact, he can be removed only via impeachment. He is one of the high officers, who can be removed via impeachment. Why? Because this office, the office of the ombudsman, actually has a very important power because it has it has disciplinary authority over all elective and appointive officials of the government and its subdivisions, instrumentalities and agencies, including members of the cabinet, local government units, government-owned and controlled corporations, and their subsidiaries, except over officials who may be removed only by impeachment or over members of Congress and the judiciary. Kaya nga, napakahalaga ito na na opisina po, itong Office of the Ombudsman. Kaya kailangan ang tao na ma-appoint dito ay yung walang bahid, walang walang kaso na pending kasi lungkot naman kung i-appoint mo doon sa posisyon na yan ay karapat-dapat na hindi talaga dapat ma-appoint kasi walang tiwala yung ibang sektor ng ating society sa kanya. Hindi po pwede yun. At saka, basic sir dapat may clearance ka mula sa civil service, Sandigan Bayan, yung nga, ombudsman, pati nga NBI, hinahanapan ka ng clearance bilang patunay na wala kang pending admin, criminal o graft case. Ito ngayon sir, hindi lang po si Senator Amy, pati na po ngayon si Mayor Baste at ngayong hapon naman din ay si Attorney Ferdy Topacio. Nag-file din si Attorney Ferdy Topacio pala ng kaso din against him. So, with all the more reason na hindi siya makakuha ng clearance at hindi siya pwedeng ma-appoint as Office of the Ombudsman. Pero hindi yun ang main aim namin, ha? Ang main aim talaga namin is dapat merong indictment for criminal charges against the respondents in this case. Consequence, isa lang yun sa mga incidental effect, yung hindi niya pagkakuha ng
what you call this, ng clearance. So, Opo, bago lang si Partner Marco, meron siya mga last na tanong. Sinabi po ni Secretary Remulla na, and I quote, "I think we can still prevail," attorney, at si Javi rin po, and I quote, "I think the truth is on my side." Ano pong masasabi ninyo dito? well, that is his belief, no? And we respect his belief. However, we also have the truth on our side. And our truth is the real truth. The real truth being that he is one of the architects in the expulsion, kidnapping, as well as arbitrary detention of the former president. And he should be made to answer under the law. Biruin mo, isa siya sa mga high government officials na isinurrender yung isang Pilipino sa isang korte ng layo-layo nandun sa Europe, no? First time po ito nangyari. Kaya kailangan po siyang managot. Pasensyahan na po, wala pong personalan dito, no? Yung ginawa po niya, yung mga desisyon niya would have a bearing really in his future plans in the government and in his future life likewise. Because I know that justice has to be served though the heavens fall. Attorney, 160 pages, tama po ba? Yung inyo pong inihain at hindi ba to basta kinulate ito ng more than one year na nang maganap ang tama ba? Pag surrender or surrender nila sa The Hague sa ICC nitong si former President Rodrigo Duterte. March 11, 2025 yun nangyari. Ang kapal-kapal po nito, hindi po joke ang pagprepara po nito. Ang ibig sabihin nito, seryoso po ang kapal-kapal kada page. Alam mo ba, Busing, alas 4 na ata ako natapos yung mga staff ko. Pasalamatan ko pala yung mga staff ko, walang tulog. Para nakasikap dyan sa office, Busi. Alam nyo, totoo yan, si Atty. Torion. Kung kaming mga banateros nakakatulog noon, siya hindi. Oo, siya talaga, todo talaga, puspusan talaga ang puspusan talaga ang bagay, sa bagay, trabaho niyan, trabaho ng mga attorney yan, kaya natural yun. Kaming factory ng mga kaso po, oo, kasi yung mga associates ko, mga professors ng, ng batas, tumutulong po sila yung po yung tumutulong sa akin, nag-assist sa akin. Kagabi, kailangan namin tapusin talaga kasi ang aim ko, ang sabi ko sa aking mga staff, kasi nag-stop ako ng trabaho, mga alas 2:30 na ata kasi I need to sleep also. But I told them that we really have to finish all the photocopying of the of the papers and the affidavit complaint. And natapos mga alas 4, hinatid dito sa aking bahay mga alas 4 at naka-file naman kami alas 8 po ng umaga. So eto pala may isa palang video dito ni Atty. Torion na etong mga akusasyon ni Remulla ay itinanggi ni Mayor Basti Duterte. So pakinggan natin. Hindi po ito forum shopping. This is the first time that a member of the Duterte family has filed an actual case, no? How can it be a forum shopping, no? There is no identity of parties, okay? The first element of a forum shopping is there must be identity of parties. Yung nag-file sa isa doon, Marcos yun, in her capacity as chair of the, I think, Foreign Relations Committee. Ang nag-file dito, anak na mismo. So, how can there be identity of parties here, no? So, I don't think there is forum shopping. Tsaka karapatan ng anak yun. Para sa kaalaman mo lang, Remulla, ako po ay nakapagtapos ng elementarya at ikaw ay nakapagtapos bilang alam ko attorney to eh. Alam ko abogado to si Remulla. Hindi ko lang sure kung totoo Pero bakit ang tanga mo? Yung mga kaso na isinampa sa'yo ng mga kakapatid na Duterte, putang ina, deserve mo yun, tatay nila yung tinarantado mo eh. DOJ ka nga di ba? Di ba DOJ ka? Oh. So kasama ka talaga dun. Bakit hindi mo rin, ba't isa ka sa mga pumayag na dalhin doon si Pangulong Duterte? Justice Department of Justice Secretary ka, di ba? Oh.
Tanginan to, nagbububububa, tapos ngayon magbibintang ka na, hindi, kagagawan to ng mga Duterte, kaya hindi ako maano-ano sa ombudsman. Tanga, bawal tanga doon. And double jeopardy, ay my God naman, no? Aral-aral siguro konti, no? Kasi Aral-aral din. Tayo na, lapit ni Atty. Torion, aral-aral din, uy. Tangina, sa pulkano. Ano, kaya mo pa ba, boying? ang double jeopardy would only attach if there is already a case filed in court. And at the very least, there is already an accused, no? And the accused has already been arraigned. Ito nga sa ombudsman pa lang ito, parang sa ombudsman pa lang ito for the determination of whether or not there is probable cause, no? Whether or not the respondents here have probably committed the offense charged, no? And that they are probably guilty thereof. So there is no double jeopardy po sa medyo wala pong basihanan yung mga paratang sa na sinasabi po nila. Grabe, no? Oh, eto na naman sila. Eto na naman yung hayop na ano na to, na ads na to. Oh, mamaya babayaran ko na yung premium ko para mawala tong hinayupak Kalaman na to. ng ating mga kababayan kasi ang matataas ang mga opisyal ito, mga kalihim, DILG Secretary, Secretary ng Department of National Defense, National Security. Sana alam nyo sa kasong ito, ang pinakakawawa dito, si Torre. Alam mo kung bakit? Tingnan nyo, wala na siya. Itchapware na siya ngayon. Dinanggal na siya sa ano pang income ng mga buti sana kung may malawakang business si Torre. Yung nababalitaan dati na 2 bag na nakita sa airport na bitbit niya, putang na sandali lang yun ngayon. Lalo sa lifestyle ni Torre na napakayabang. Naku po, saglit lang yun. Sabihin na natin magkano yun. Yung 2 bag na sabihin na natin mga 200 million, no. Saglit na lang yun ngayon. Tapos sa sobrang kayabangan mo pa, tapos wala ka ng income na makukuha. Bakit? Magkano ba yung pagiging buti sana kung nag-retired ka tinanggal ka sabihin na natin may 1 million siya sa retirement ng general. 3 months lang siya, bawas-bawas pa, wala pang bonus. Hindi ba lang umabot ang 13 months? Nakakaya, di ba? Nagkawawa talaga dito si Torre. Puta na, ang dami niyang kakaharapin ng kaso. Hindi lang dyan kay Pangulong Duterte, sa iba pa. Meron pa nga sa mga vlogger Di ba? Putang ina, kawawa si Torre talaga. Kaya siguro, bali-balita na sa ibang bansa na daw. Security Advisor, DOJ Secretary, at kabilang na yung ilan pa mga opisyal. Dami makukulong sa 2028, no? Ano yung pinag-ugatan po talaga nitong kasong isinampa ni Davao City Mayor Baste Duterte, Attorney? Ang ugat po nito ay yung insidente po noong March 11, 2025 sa NAIA 3 sa Pasay City, no? Terminal 3, na dinala si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung natatandaan ninyo, kagagaling namin sa Hong Kong noon na the day before, no? Kasama ko, I was representing Pastor Apollo Sikibuloy kasi merong kami noon yung mga OFWs po doon. At pagbalik po dito, hindi na inalaw si Presidente Rodrigo Roa Duterte na bumaba sa aeroplano. Instead, diniretso na doon sa Villamor Air Base. At sa Madrid sabi, kinidnap po si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dinitain po doon, no? Pati yung mga kasama niya, pati anak niya, si Kitty, si Ma'am Hanilet, sila Attorney Belgra, sila si mga former generals po, no? At saka nung nag-request ng medical assistance, hindi po pinagbigyan. Tapos yung pag-assault, no? Qualified direct assault against kay Attorney Martin Belgra, yung crime of expulsion, pagpaalis sa bansa, forcible
expulsion of President Rodrigo Roa Duterte at saka yung pag-deny ng legal assistance, yung hindi ako pinapapasok doon, no? Nag-invoke na ako Republic Act 7438, no? Hindi pa rin ako pinapasok. Si Vice President Sara Duterte hindi rin pinapasok. At usurpation of judicial functions, yung kunwari yung prosecutor naging huwis na, no? Sabi ni Secretary Remulla, they were acting daw like they were performing judicial functions. At saka lastly, violation din ng RA 3019 under Section 3A, 3E. So, in effect, 11 high government officials po and John Does ang pinaila namin. Dami, so, no? 9 separate crimes po. Ito pong pinail po namin dito sa Ombudsman po kaninang umaga, 8 o'clock in the morning na receive po formally 8:58 in the morning po. No, so yun nga, no? Grabe. Ang daming makukulong sa 2028. Kaya ngayon pigil na pigil sila kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga pag sa oras na makaupo si Vice President Sara Duterte, lahat ng mga corrupt, yung mga involved dyan sa flood control, yung dito kay Pangulong Duterte, hindi to paghihiganti disclaimer talagang may mali sa ginawa nila kaya sila karapat dapat na makasuhan. Hindi porket tatay ni BP Sara si Pangulong Duterte kaya niya kakasuhan dahil galit siya dahil anak yung tatay niya pinakulong or kinidnap. Hindi ganun. Kakasuhan sila dahil lumabag talaga sila sa batas at talagang lehitimong pangbabastos to sa batas ng Pilipinas. Diba? Paglabag sa konstitusyon. So kung halimbawa man at alam naman na natin na sureball na yan na mananalo si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election, talagang mamumulubi itong mga to at nahihimod to sa bakal dyan sa rehas. Lalong-lalo na si Torre. Lalo nga si Torre, kawawa na, wala nang income. So yun nga, no, talagang abangan natin talaga na etong si Remulla, si Abalos, yan kasama pa yan si Abalos, si Torre, si Pardos, ako ko lang sinama ba si Pardo? Sinama si Pardo, sayang. Para complete package na, kung buo na ang Power Rangers sa loob ng Zelda. Diba, may bago ng tribes doon, may bago ng gang sa Zelda, the Power Rangers. Yan si Remulla, si Marbil, no? So yung mga yan ang makikita natin at kaabang-abang na gustong-gusto makita ng mga netizen na hahawak sila sa rehas ng kulungan. So abangan natin yan. At ayun, mga banateros, mga kabiyaya, nung maikokomento nyo ho sa mga pahayag na binitawan ni Vice President Sara Duterte at may panibago na naman. Etong si Martin Romualdez ay may kaso pala sa Amerika. Akala natin Marcos lang, kasama din pala siya. So may kaso pala ito si Martin Romualdez sa ibang bansa sa pagiging kuratong baliling, no? So anong may kukomento nyo dyan? At dito sa mga pahayag ni Justice Secretary Remulla na Justice Secretary, tama ba? Oo nga, Department of Justice Secretary pala. Oo, na kagagawan daw ng Duterte kaya hindi daw siya mapasok-pasok sa pagiging ombudsman. Tayo ay nasa mid pa, no? So ano pong may kukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang ni bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.